Yung espiritong nagpabangon siya sa kanya nung siya'y namatay, yan din yung espiritong nasa born again spirit mo, nasa iyo na yun. Amen? Hindi ka ba mamamangha nun? Kaya lahat ng power nasa iyo dahil nasa iyo yung nasa born again spirit mo. Kaya mo malagpasan yung mga tukso, yung mga kahinaan dahil nasa iyo na ang banal na Espiritu Santo. Siya yung kumikilos sa iyo. Ating babalikan na ating mga napag-aralan last week. Ibig sabihin, meron tayong quick review. Yan. True freedom in Christ. Ang freedom from Christ is number 1, freedom from sin and condemnation. Ang text natin dyan, ang verse natin is Romans 8, 1 and 2. Sabay-sabay po nating basahin. So now, there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus. And because you belong to Him, the power of the life-giving Spirit has freed you from the power of sins that leads to death. Sino dito yung na kay Kristo? Belong to Christ. Pakitaas ang kamay. Yan. Dapat lagi natin itong iniisip na tayo na kay Kristo. Kaya sabihin, di na tayo husgahan ng Diyos, di na tayo paparusahan ng Diyos dahil tayo ay nasa Kanya na. Amen? Tayo ay Kanyang pinalaya na. Number 2, freedom from legalism and self-righteousness. Yan. Ang text din natin dyan is Galatians 5:4. Christ is become no effect unto you. Whosoever of you are justified by the law, you are fallen from grace. Ibig sabihin dyan, yung law ho dyan, unending toil, yung pinuprove mo, yung worthiness mo, yung kakayahan mo, yung galing mo, yung talino mo, na ikaw na, talagang napakagaling mo. Yung pride mo, lalong tumataas dahil magaling ka. Gusto mo i-bless ka ng Diyos dahil magaling ka, mabait ka, yung mga ginagawa mo, mga kabutihan, dapat, Lord, i-bless mo po ako. 10 oras akong nagdadasal, nakaluhod ng nagdadasal. Lord, i-bless mo po ako. Yun yung talagang unending na yung pride mo, talagang pinakita mo sa, dinidikit mo sa Kanya. Yung mapagkilos mo na mabuti, na maganda tingin mo, kailangan self-righteous mo, pinagmamalaki mo sa Diyos. Talagang kailangan hindi matapos para ikaw ay pagpalain. Lahat ng ginagawa mong kabutihan. Kaya kailangan, Lord, pagpalain mo ako. Pero, yung grace dyan dapat, sabi dyan, Christ finished work. Dapat, tayo'y nakaangkla lang sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesus. Wala na tayong iba na gagawin kung hindi magtiwala tayo sa ating Panginoong Hesus. Kasi kung nagtitiwala ka sa sarili mo, di ba? Yan yung law. Lalo na sa religion, yung mga ritual, yung mga requirements na dapat mong gawin para ikaw ay maligtas, ikaw ay pagpalain. Yun yung mga under the law, yung mga requirements na yun na dapat mong sundin. Pero pag ikaw ay talaga tinanggap mo ang Panginoong Hesus, sa Kanya ka lang umaasa, ang biyaya ng Diyos ang kikilos sa iyo. Amen? Dahil naalis na sa iyo yung legalism, yung pagiging self-righteousness mo, dahil umasa ka sa Panginoong Hesus, kaya malaya ka na. Sabihin mo sa katabi mo, malaya ka na. Amen. Wala tayong mapagmamalaki sa Diyos. Kahit yung mga tinatanggap, abilidad mo, ito'y galing sa Diyos. Pagpapala mo, ito'y galing sa Diyos. Sa Kanya lahat ng gagaling. Ang lahat ng mabuting bagay. Amen. Ephesians 3:20. Now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. Ibig sabihin niya, no? Talagang pag binasa mo yung underline, exceedingly abundantly, talagang superlative, talagang, wow, grabe. Ang gusto ng Diyos, buong pagpapala, makamtan mo. Lahat ng mga hinihiling mo, ipagkakaloob niya. Lahat ng mga nasa isip mo, pagkakaloob niya dahil siya ay nasa iyo na. Amen?
yung espiritu na nasa born again spirit natin. Tandaan nyo, ang Panginoong Jesus, yung espiritong nagpabangon siya sa Kanya nung siya'y namatay, yan din yung espiritong nasa born again spirit mo, nasa iyo na yun. Amen? Hindi ka ba mamamangha nun? Kaya lahat ng power nasa iyo dahil nasa iyo yung nasa born again spirit mo. Kaya mo malagpasan yung mga tukso, yung mga kahinaan dahil nasa iyo na ang banal na Espiritu Santo. Siya yung kumikilos sa iyo. Kaya mahihigitan mo yung mga gawain ng kalaban. Kaya yun dapat ang laging nasa isip natin. Yung mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Sus. Kahit ulitin ko yan, huwag kayong magsasawa. Dahil gusto ko mamakat sa isip nyo, lagi ang tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin nyo, pag yun ang namamakat sa'yo, wala kang maipagyayabang sa buhay mo. Lahat galing sa Diyos. Amen? Kaya tandaan natin, when you fall from grace, Christ has become of no effect to you. Ibig sabihin, pag ikaw, wala ka sa biyaya ng Diyos, dahil self-righteous ka nga, di ba? Napopol ka. Di ba ha? Self-righteous ka. Hindi mo inaasahan yung biyaya ng Diyos. Hindi ka doon nakaangkla. Wala yung ginawa ng Panginoong Jesus. Isipin nyo, kung lahat ng ginagawa nyo, kaya nyo palang isave ang sarili nyo, bakit bababa pa ang Panginoong Jesus dito? Ipapako siya sa krus. Kaya mo naman palang isave ang sarili mo. Nakukuha nyo po ba yon? Mga kapatid, mga beloved? Di ba? Kung kaya nyo palang say, bakit pa siya bababa dito sa mundong to? Magpapakasakit siya. Kaya mo naman pala. Kaya kailangan natin, umasa lang tayo sa ating Panginoong Jesus. How can anyone fall from grace? Basahin natin. When you rely on your unending toil to prove worthiness rather than resting on Christ's finished work. Amen. Yan po, pwede ho nating balik-balikan. Yung sinabi ko yan, para yung buong series ho niyan, makikita nyo, yung last week po nating napag-aralan, nasa podcast po, sa YouTube, pwede nyo pong balik-balikan po yan. Amen po ba? Amen. Para then, i-share din ho natin sa mga kaibigan natin, sa Facebook nyo, share po natin. Ngayon, tuloy po natin ang ating pag-aaralan. Number 3 na po tayo. Freedom that leads to eternal security. Napakaganda po nito ang ating pag-aaralan ngayon. Talagang, yung pinag-aaralan ko ito, talagang, Lord, maraming salamat. Thank you. Alam kong meron kang pinagkakalob na revelation. Una, kasi kailangan yung preacher muna makakatanggap ng revelation. And then, pag ito, and then, i-share ko din sa inyo. Kayo din, alam ko, meron din kayong revelation to sa pinag-aaralan natin, ni pagkakalooban Diyos. Amen. John 10:28 hanggang 29. I give them eternal life. They shall never perish. No one will snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. Merong mga tao na takot kahit sila'y nasa grace na iniisip nila nawawala ang kanilang kaligtasan. Kilala nila si Kristo. Alam nila yung sakripisyo, pero natatakot sila. Yung kanilang kaligtasan ay nawawala. Kasi pinaghahalo nga nila yung mix na law and grace. Lalo na kung nasa religion ka. Yung ritual na kailangan gagawin mo, kailangan maging mabait ka, napaghahalo mo nila. Nawawala sa kanilang isip yung tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus. Nawawala yun. Nakakatakot naman. Pero kilala nila ang Panginoong Jesus. Andito sila sa isang samahan ng religion. Alam ko, ang Panginoong Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Pero tingin nila, ang salvation nila, kailangan may effort sila, may gagawin sila. Pero alam niyo po ba, yung sinabi dyan ng ating Panginoon,
I give them eternal life. Ang lahat kagad ng sumampalataya sa ating Panginoong Jesus, agad-agad magkakaroon siya ng eternal life. Pag tinanggap niya ng buong puso, buong isip ang Panginoong Jesus, meron na siyang eternal life. Event to. Yung relationship na nawala sa atin, nung nakita mo ang Panginoong Jesus, talagang, Lord, salamat. Ay, talagang tinanggap kita bilang Panginoon tagapagligtas. Ikaw ang namatay sa krus ng Kalbaryo para sa akin. Agad na agad. Ano yun? Tawag dito, eternal life, ang pagkakaloob sa iyo ng Panginoon Jesus. Dahil tinanggap mo siya. Dahil ito, ang salvation natin ay libre. Amen? Libre ito, walang bayad, wala kang ginawang effort, wala kang ginawa kahit na isang katiting man lang. Ang Panginoong Jesus lahat ang tumanggap ng pasakit sa krus ng Kalbaryo. Lahat ng paghihirap, kinuha niya. Kaya kailangan lang tayo mag-rest tayo sa ating Panginoong Jesus. Hindi kanya bibitawan. Di ba isipin mo, ang sabi yan, hawak ka na ng Panginoong Jesus. Kasama mo pa ang Abba Father. Diba? Hawak ka pa ng Diyos Ama. Dalawa na sila. Ganito ka-secured tayo. Amen? Secured tayo dyan. Dalawa andito. Halimbawa, meron kang isang bagay na hawak mo. Ginano mo pa. Hinawakan mo pa ng isa. Kasama na ang anak, kasama pa ang ama. Ito yung maganda. Lalo na natin. Ito yung Holy Spirit na sinelyuhan pa. Sabi diyan, when you believe, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit who is a deposit guaranteeing our inheritance. Garantisado. Diba? Sinil ka niya, sinelyuhan pa niya, yung hawak mo ganyan, hawak ka pa, meron pa siyang selyo. Diba? Hindi ka na talaga pababayaan ng Diyos, hindi ka na makakawala sa bisig ng pag-ibig niya. Amen. Kaya huwag kang magduda. Magtiwala ka. Tandaan nyo, secured na tayo. Ito pa lalo magpapatibay sa atin. Sa Hebrews 7:24-25. But because Jesus lives forever, His priesthood lasts forever. Therefore, He is able once and forever to save those who come to God. Through Him, He lives forever to intercede with God on their behalf. Amen. Ang Panginoong Jesus, di ba buhay? Buhay magpakailanman. Amen. Hanggang ang Panginoong Jesus, buhay, forever tayong secured sa Kanya. Ayan once and forever, saved ka Ang linaw. Siya yung nag-intercede sa atin, sa Diyos Ama. Napakaganda. Hindi ka na talaga magdududa. Ewan ko sa mga Christian pa, ito, nawawala ang kanilang salvation. Pero ang linaw po. Jesus lives forever para sa atin. Isang beses lang siya namatay. Hanggang ngayong buhay siya, kasama siya ng Abba Father. Amen? Alam niyo, meron akong sasabihin sa inyo, pero kakantahin ko na lang para mas maganda. Okay lang sa inyo? Ha? O tutula na lang? Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because to live. Sige pa nga po, isa pa, kanta tayo. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone.
'cause I know He holds the future, and life is worth a living just because He lives. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ating Diyos. Diba? Buhay ang ating Diyos. Kahit kailan, hindi mawawala ang ating salvation. Hawak tayo ng Panginoong Hesus, hawak tayo ng Ama, sinelyuhan tayo ng banal na Espiritu Santo at pangako ng Panginoong Hesus, siya'y buhay lagi. Amen! Amen! O, worship team, narinig yung boses ko, ha? Alam nyo na, next episode, ha? Next ano ba? Number 4, freedom that flows from God's presence. Yan. Noon pong Old Testament, ang presensya ng Diyos ay nasa Ark of the Covenant. Amen? Andun siya, kaya pag nakikipag-battle siya, pag andun kailangan, dala nila yung Ark of the Covenant. Para yung presensya, lagi silang ginagabayan. Kaya ito na yung makikita natin, pakikita ko sa inyo, ano naman ang presensya ng Ark of the Covenant noon, nung Old Testament at ngayon sa New Covenant. Pakikita ko po sa inyo, ito ang ating pag-aaralan pa. What does the Ark of the Covenant reveal about God's dwelling among His people, and how does this relate to Christ in the New Covenant? Paano natin marirelate ngayon itong Ark of the Covenant, yung Ark of the Covenant sa New Covenant natin ngayon? Yung Old Testament, yan yung dala-dala ng mga Israel. Yan yung kanilang mga bit-bit. Kung nakikita nyo po yan, yung Ark of the Covenant yan ay gawa sa ginto. Sa ibabaw ho niyan, solid gold. Sino po mahilig sa gold dito? Di ba? Yan, solid gold ho yan. Tapos, yung kahon ho dyan is acacia wood. Ang acacia wood ho ay hindi to nabubulok, matibay po. Yung kahoy ho yan, yung acacia wood ho yan, matibay siya, nagre-represent siya sa humanity of our Lord Jesus Christ, sa body ng ating Panginoong Jesus. Yun ang kanyang nire-represent, yung humanity, yung tao, paging tao ng ating Panginoong Jesus. Kaya sabi, and the Word became flesh and dwelt among us. Yung mercy seat, yan naman po yung ibabaw. Yan yung ibabaw. Yan ay po buong gold ho yan. Meron ho siyang kino-cover dyan. Mamaya natin malalaman. Ayan. Full of gold ho siya. Buong gold yan. Yung mercy seat na yan ay once a year. Isang beses, isang taon ng high priest ay winiwisikan yan. Winiwisikan niya ng dugo ng hayop. Ayan. Pagkaba, dito. Yan. Wiwisikan siya. Wiwisikan siya. Ganyang klase. Ayan, nakita niya, in-sprinkle niya. Isang beses ang ating mga high priest, winibisikan yan. Ang blood of animals, mga hayop. Bakit kaya, ang tanong niya, bakit kaya winibisikan? Yung mercy seat na yan. The blood was sprinkled on the mercy seat as the part of the atonement ritual on the Day of Atonement, Yom Kippur, as described in Leviticus 16, verse 14 to 15. This act symbolized the covering, yung kapar of sin and reconciliation between God and His people. Ibig sabihin, para ma-reconcile kasi, ang pagpala ng Diyos, kailangan talagang pumasok ang priesthood doon. Para ang mga kasalanan ng mga tao at pagpapala, kailangan nilang linisin ng dugo ng animal. Yun ang ritual para sila'y pagpalain. Papasok doon yung high priest. Ngayon, tingnan natin yung paano sila, di ba, para magkaroon ng reconciliation ng tao at ang Diyos. Tingnan natin ano ba yung mercy seat.
mercy seat sa Hebrew is kaporet. Means cover of the ark. Sabihin, yan nga po yung nasa taas, yung kanina sinasabi ko sa iyo. Sinasabi ko po sa inyo. Andun siya. Siya yung merong kino-cover ho dyan. And then sa Hebrew naman, yung kapar, dinidescribe ho dyan yung meron siyang ginagawaang aksyon. Yung ini-sprinkle niya hong ganon. Ibig sabihin, dinidescribe niya yung action. Dahil merong cover doon, yung dugo yun, winawisik niya. Yung po yung kapar, yung action, sprinkle of pagwiwisik ng high priest doon sa Ark of the Covenant. Nakukuha niyo po ba? Yung kaporet, yung Hebrew, yan yung nasa ibabaw. Nasa ibabaw. Yung kapar po, yan yung action niya. Para winiwisik niya yung dugo. Ngayon, yung Greek naman ho, sa New Testament yan is hilasterion, means propitiation, or pampalubag ng loob, atonement. Pero saan ba natin ito makikita? Sa New Testament, yung hilasterion. Tingnan natin, sa Romans 3:25. Basahin ho natin sabay-sabay. For God presented Jesus as the sacrifice for sin. People are made right with God when they believe that Jesus sacrificed His life, shedding His blood. This sacrifice showed that God has being fair when He held back and did not punish those who sin in times and past. Yung sacrifice ho dyan is hilasterion. Yan po yun, propitiation, pampalubag loob. Kaya ang lahat ng ating kasalanan, kinuha ng ating Panginoong Hesus. Lahat ng kasalanan ng tao. Amen. Amen po ba? Amen. Tingnan nyo si Jesus Christ. Nasa mercy seat. Andun siya sa ibabaw. Yung nagwiwisik doon, siya yung kumover yung dugo niya. Siya lahat ng tumanggap at pasakit. Kaya yung galit ng Diyos, wala na sa'yo. Hindi nagalit ang Diyos sa'yo. Amen. Pwede po natin palakpakan natin Diyos na buhay. Pinatawad ka na lahat ng kasalanan mo. Ayan o, yung mercy, siya ang tumanggap. Kaya sabi ko, pinag-aaralan lang to, Lord, maraming salamat talaga yung pag-ibig mo sa amin. Yung mga ritual noon, ngayon, di ba, apakahirap, pero ngayon, tinanggap natin, biyaya, libre, free. Amen. Kaya wala ka na masasabi. Kaya sabi mo lang, thank you Lord sa pag-ibig mo. Isipin mo, siya yung kumuha. Sinipsip niya lahat ng kasalanan natin. Na dapat ikaw, na kahit hanggang ngayon, meron kang pagkakasala. Kahit ako, nagkakamali ako. Pero kinalimutan niya yun. Hindi niya tinitingnan. Kundi ang tinitingnan lang niya, walang iba, kundi ang Panginoong Hesus na nasa iyo. Amen. Tingnan niyo yung kinakatayuan ng high priest. Oh, di ba? Winibisikan niya 7 times. 7 times, 7 beses. 7 perfect number po yan. Perfection. Kaya ngayon, ikaw, perfect ka yung stand mo sa Panginoong Yesus. Huwag mong i-condemn ang sarili mo. Kahit nagkakamali ka, yung pag-standing mo, dahil ikaw at ang Diyos ang nakakaalam paano mo siya tinanggap bilang Panginoon tagapagligtas. Yung blood ng Panginoong Yesus, yung Holy Spirit na nasa iyo. Di ba? Kaya ka nakakatayo sa harapan ng Diyos dahil sa Panginoong Hesus. Kaya ikaw ay naging matuwid, you are righteous because of our Lord Jesus. Kaya makakalapit ka ngayon sa throne of grace of our Lord Jesus Christ. Amen. Dati yung throne, alam niyo ba? Judgment. Kaya kita pag pumasok diyan, yung priest, tapos hindi siya pwede, meron siyang mali or meron siyang mga dumi. Hindi siya perfect diyan. Patay yung high priest. Hindi niya magagawa yung ganyang ritual. Pag meron siyang pagkakamali sa buhay niya, hihilahin lang siya doon. Dahil siya mamamatay.
Yun yung throne of judgment. Pero tayo ngayon, wow, hallelujah! Nasa throne tayo ng biyaya ng Diyos sa new covenant dahil sa dugo ng Panginoong Jesus. Amen? Woo! Yan yung glory and power na nasa iyo. Kaya huwag mong mamalitin yung sarili mo. Siya yung magbibigay sa iyo ng breakthrough. Yung ginawa ng Panginoon, i-deliver kanya. Kung saan ka magpatungo, siya ang kasama mo lagi. Yung deliverance, siya ang mag-i-intercede sa lahat ng mga ginagawa mo. Amen? Ganon ka-powerful ang Diyos na nasa atin. Nasa new covenant tayo. Nakukuha natin dahil biyaya niya sa atin. Hindi na tayo dapat matakot. Amen? Ako talagang namamangha ko yung pinag-aaralan ko to. Wow, Lord, thank you po talaga. Napakabuti mo. Hindi ka nagsasawa sa akin, sa pagmamahal mo sa akin, yung ginawa mo dito sa krus. Amen. Tingnan naman natin yung isang slide, yung cherubim. Ayan, bakit kaya may ganyan? Solid gold olivo yan. Ano kaya ini-represent yan? Ano yung tinatakpan? Diba sabi ko sa iyo kanina, meron tinatakpan, may kino-cover dyan. Meron kasing tatlong kino-cover dyan. May tinatakban dyan sa loob ng Ark of the Covenant. Number 1, ano yun? Yung number 1, yun yung mana. Of course, alam niyo naman yung mana, di ba? Ang bayan ng Israel, sila'y naglalakbay, papunta sa lupang pangako. Sila'y nagrereklamo. Wala silang makain, nagugutom. Diba? Kaya meron kayong kilala, di ba? Pag gutom, nag-iiba anyo. Oh. Yung tingnan yung kaliwat kanan nyo. Nag-iiba yung anyo. Talagang galit sila. Nagmo-murmur sila. Bakit ganito? Moses, pinapunta mo ba kami rito para mamatay lang sa gutom? Oh. Pero ang bait ng Diyos, binigyan sila ng mana. Binigyan sila ng pagkain. Kung ngayon, tayo dapat, kung ano yung nabibigay sa atin ng Diyos, kung ano man ang tatanggap nyo, dapat tayo magpasalamat. Itong mga Israel to noon, murmur sila naman, bakit ganito? Lagay ko na lang, ba't laging steak? Laging fried chicken? Oh, sipin mo araw-araw. Kaya ako sinasabi na dapat magpasalamat na lang tayo kung ano yung meron sa atin. Huwag tayo mag-murmur lagi. Huwag tayo maging reklamador. Pero yan ang kaya pinalagay ng Diyos dyan sa Ark of the Covenant. Pasok mo yan. Yang manang yan. Ilagay mo dyan. And then, yung pangalawa, dahil napasok na yung isa, yung mana, yun naman, Aaron's rod. Yung rod dyan sa wilderness, alam niyo po ba? Kasi, yung sa leader nila, si Aaron, nagagalit sila. Nagalit sila sa Aaron para bang, kaya ka naging leader, Aaron, kaya ka naging priest para bang, dahil putid ka ni Moses para bang palakasan ba? Contact mo lang yan Sabi ng Diyos, sige, lahat ng 12 tribo, yung 12 tribes of Israel, lahat ng tungkod nyo, ilagay nyo rito. Nilagay nila, 12. Alam nyo, yung kay Aaron lang ang nagkaroon ng bunga, nagkaroon siya ng leaves, nagkaroon siya ng fruit. Ibig sabihin lang, pinakikita lang dito, di ba? Yung patay na rod, di ba? Yung kahoy na buhay. Ito'y pinakikita lang na ang Panginoong Hesus, yung resurrection na ating Panginoong Hesus, doon sa krus, siya'y namatay at muli siyang nabuhay, di ba? Resurrection. Sipin nyo, yung rod, wala sa puno, pinutol na, pero nabuhay, nagkaroon siya ng fruit, nagkaroon siya ng mga dahon. Resurrection. And then, isa pa, ang high priest natin ay ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Di ba? Dahil dito yung priest dito, si Aaron pero ang ating true priest, the highest priest natin, walang iba kung hindi ang Panginoong Jesus. Amen. And yung pangatlo, kung ano yung nasa Ark of the Covenant, siyempre, alam niyo na, yung 10, 10 commandments.
yung 10 utos ng Diyos. Andyan. Dahil ang tao talaga ay rebellious. Kaya yan, yung 3 yan, mapapansin nyo, di ba? Napaka-rebellious ng tao. Diyan pinalagay ng Diyos. Kaya pinatakpan yan dahil ayaw na ng Diyos na makita yung karebeldehan ng mga tao. Bakit binigay yung 10 yung 10 commandments? Di ba sabi kaya naman namin gawin yan eh. Oh, kaya namin gawin, sige, susundin namin. Wala naman nakakasunod. Oh, naging reklamador sila. Yung mana, binibigyan ka na nga. Nagre-reklamo ka pa. Yung rod, hindi ka nagtitiwala na pinagkatiwala kay Aaron. Di ba? Ganun, ayaw na ng Diyos na makita yon, kaya tinakpan ng mercy seat. Ibig sabihin, di ba, yung mga law natin, dapat huwag na nating gawin. Sabi niya sa Galatians, whosoever fall or justified by the law are fallen from grace. Ibig sabihin, kaya ka nawawala sa biyaya ng Diyos. Kasi napupunta ka na ginajustify mo yung law. Ginajustify mo, pumupunta ka dun sa law na gusto mo, may extra ka, yung effort mo. Hindi dito pinag-uusapan yung kasalanan na ginajustify mo, justified by the law. Ginajustify mo yung ginagawa mo, pagiging mabait mo, pagiging religyoso mo. Lahat yun, mga ritual yun eh. Pero kung ikaw ay nasa grace ka, hindi ka babagsak, di ba? Nakuha niyo po ba? Pag justify by the law, lahat ng law requirement gawin mo. Kaya ka nawawala sa grace. Pero kung ikaw ay nasa grace, nasa biyaya ka, doon ka lang umaasa sa Kanya, doon sa mercy seat na ginawa ng Panginoong Yesus, sa krus ng Kalbaryo, nasa biyaya ka. Kaya malaya ka, makakadirekta ka sa ating Panginoong Diyos Ama na makakapag-pray ka. Yung presensya niya, alam mong nasa iyo, dahil nasa born-again spirit mo. Amen po ba? Amen. Sabi niyan, ulit, Galatians 5:4b, sabi, whosoever of you are justified by the law, you are fallen from grace. Huwag na ho tayo ulit, huwag na ho natin gawin ng law, yung mga requirement. At tayo'y mawawala sa biyaya ng Diyos. Di ba? Ang ganda ng kalayaan sa biyaya ng Diyos. Amen? Pero kung gusto mo talaga, yung mga requirements na yan, di, ikaw na, gawin mo. Oh, hindi naman kita pinipilit, pero ang liwanag eh. Diba? Mas masarap at mas masaya pag ikaw ay nasa biyaya. There is no condemnation. Amen! Hallelujah! Number 5, freedom to love and serve others. Yan. Galatians 5:13. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman. Kung hindi, maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Amen. Hallelujah. Alapakan natin ng Diyos. Ibig sabihin lang po niyan, huwag nating abusuhin ang biyaya ng Diyos. Amen. Meron kasi sobra-sobrang mga tao, nasa biyaya, pero aabusuhin niya. May mga abusado. Pero diyan, dapat ang pag-ibig ang naghahari sa buhay natin. Amen? Yan yung makikita sa atin. Ang Panginoong Sus, yung pag-ibig niya. Wow, talagang nabago tong taong to dahil sa pag-ibig, sa biyaya ng Diyos. Pinamumuhay niya, hindi lang puro salita, hindi lang sa ganda ng salita, kung hindi, ito'y pinamumuhay mo. Di ba? Pinamumuhay para kayong rod. Di ba? Yung patay na, pero yung rod ni Aaron, di ba? Patay na, pero nagbunga siya, oh. Di ba? May leaves and nag-fruit. Ganun din dapat tayo. Dati tayo patay na eh. Kuha niyo po, patay tayo talaga. Dahil sa biyaya ng Diyos, binuhay tayo ng Diyos. Tinanggap natin siya bilang Panginoon tagapagligtas. Dapat rin yun mamunga sa atin.
Amen. Kaya alam ko, namumunga naman kayo at namumulaklak kayo sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Ito ang ating beloved walk. Number 1, use your freedom to build up, encourage, and serve. Ngayon, nailatag na po natin, naintindihan nyo na po ang tunay na biyaya. Tayo'y malaya na. Pinagkaloob sa atin ng Diyos. Kaya ngayon, anong dapat gawin natin? Ibahagi naman natin sa ating kapwa. Mag-share tayo, kaibigan natin. Huwag nating sarilinin na, bahala ka dyan. Basta ako, ligtas na ako. Ikaw nang bahala. Yung ibig sabihin, yung natatanggap mo, yung nakikita sa buhay mo, hindi mo i-share. Kayo nga, pag nanonood kayo ng sine, o mga panood kayo sa Netflix, di ba, sabi nyo, na i-share, ang ganda nito, panoorin nyo. Talagang, ang ganda-ganda, lalo yung telenovel. yung mga Korean novela, yun na lang, para mas mabilis, di ba? Sinasabi yung gundo-gundo niya, ang pugi-pugi, ang cute-cute. O, di ba? Abangan nyo, maiksi lang ang episode niyan. O, 199 episode. O, di ba? Sineshare nyo. Sineshare, dapat rin tayo. Yung freedom, yung encourage natin. Yung tayo maging bahagi tayo ng pagpapalaganap ng salita ng Diyos. And then, makikita yan, alam po, sa buhay natin. Yung biyaya at regalo ng Diyos sa inyo, magbubunga at magbubunga. Pero dapat lang natin gawin, maging bawat pagkilos natin, kasama natin ng Diyos, magiging normal yon. Kaya pag nakakita ka na ng kaibigan mo, mag-share ka na, gagawin mo na, pakikilala mo na ang Panginoong Jesus. Ito, nabago ko, talagang ganito nangyari sa akin. Normal thing na yun. Dahil nalaman mo, naintindihan mo, ang tunay na kalayaang pinagkaloob sa iyo ng Diyos. Then, forgive quickly, love deeply, and be reflection of Christ's compassion. Magpatawad tayo. Tanong ko lang ba, may magsasaka ba dito? May magsasaka? Yun. Iisa lang, magsasaka. Yan, magsasaka. Pero ang tinatanim nyo, mga prutas, mga palay, okay? Hindi kayo nagtatanim ng sama ng loob. Oo. Kasi magsasaka ka, di ba? Yun yung tinatanim mo. Hindi naman magsasaka eh. Di ba hindi naman kayo magsasaka? Kaya ang tinatanim nyo dapat naman, pag-ibig, pagmamahal. Huwag sama ng loob, huwag galit. Kasi una tayong pinatawad ng Diyos. Tandaan nyo yan. Una tayong pinatawad ng Diyos. Una siyang nagmahal sa atin. Kaya ganun din. Kaya kung meron ka kasamaan loob sa kapwa mo, patawarin mo na. Patawarin mo na siya. Huwag ka magtanim ng sama ng loob. Ikaw din, magiging ampalaya ka. Oo, magiging ampalaya. Tingnan mo yung katabi mo. Ampalaya ba? Ha? Oh. Ampalaya, di ba? Ang pangit no? Oo, magastos pa. Lagi ka pupunta ka kay Belo. Oo. Pero kung ikaw, alam mo, pinalaya ka ng Panginoon Jesus, yung pag-ibig niya ay nasa iyo. Lagi mo lang siyang titingnan. Ang Panginoong Jesus, tinapos ang gawa niya sa krus ng Kalbaryo. Kaya sabi niya, turn our eyes to our Lord Jesus, the finish and author of our faith. Amen? Ganun dapat tayo. Dapat minamahal natin ating kapwa. Pinatawad na natin ang ating mga may nagkakamali sa atin, nagkasala sa atin, dapat pinatawad natin. Amen? Ayan, beloved walk, malapit na po ang magtapos. Seek ways to be a blessing, whether through small acts of kindness or intentional ministry. Tayo maging daluyan sa simbahan, ng mga gawain, tayo magpagamit sa simbahan. Kahit na nakikita mo, maliit na bagay yan. Sinasabi, liit lang nito, nag-aayos lang ako rito ng upuan. Hindi, sa Diyos, malaki yan. Tinetreasure ng Diyos yan. Hindi lang kasi pinansyal. Tandaan nyo, hindi lang nagkakaloob.
Hindi lang yun. Pero marami salamat din, di ba? Siyempre, ginagamit. Pero ang sinasabi ko sa inyo, kung meron pa kayong ma-share pa, mas marami, mas maganda, marami pa kayong talent na para ipagkakalob sa simbahan para mas lalong lumaganap ang ministry ng gawain ng Diyos. Tulad nga yan, Pastor Joe, di ba? Meron tayong tinuturuan dito para sa music. Paggamit kayo kung meron kayong talent. Sa multimedia, sa ushering. Kahit sinasabi mo maliit yan, pero sa Diyos, napakahalaga yan. Napakahalaga sa Diyos yan. Talaga nakikita ng Diyos at lalo kayong lalago. Dati, nag-aayos ka lang ng upuan. Susunod, nag-aayos ka ng upuan, nagwawalis ka pa. Oh, susunod, nagwawalis ka pa, nagmamap ka pa. Oh, di ba? Lumalaki ng lumalaki. Ang iyong pagiging paglilingkod, nai-enjoy mo nang nai-enjoy. Kung di naman sa social media, sana share natin to. Kahit na isang click lang, ma-share natin yung gawain ng Beloved Grace Church. Amen. Sabi mo, maliit lang to, isang share. Oh, pero may nakakabasa. Ang friends mo, 4,000 plus. Isipin mo, may isa lang doon. Nakita, punta nga ako dito sa Beloved Grace Church. Napakinggan niya. Andun, napakinggan niya. Oh. Tinanggap niya ang Panginoong Hesus bilang Panginoong tagapagligtas. Narinig niya yung podcast. Di ba? Malaking bagay. Di mo man nakikita. Pero sa likod noon, meron palang nangyari. Pagdating mo sa langit, nakita ko yung shinare mo sa social media. Kaya andito ako ngayon. Hindi, sinasabi ko lang, ginano ko lang para ang paggagawang social media, gamitin natin para lalo lumaganap ang salita ng Diyos. Amen? Di man, mag-open kayo ng Bible study. Parang ganyan, kay Ate Mel, kay Pastora Cora, di ba? Magba-Bible study. Lalo tayong mag-open tayo para lalo tayong magamit ang minister, ang buhay nyo at ang minister ng Beloved Grace Church. Sa office, magkaroon kayo ng isang gawain malita. Kahit magsimula lang isa, break time. Ito, dati ginagawa ko break time. Isa lang, one-on-one. Tapos makita yan, 1 and 2. O, 1 and 3. Dadami na kayo. Makita, ano yan? Diba? Pagka ano na kayo, halos parang yung isang buong kumpanya, nakita yun, nagkakaroon ng Bible study. Amen? Walang imposible sa Diyos. Basta willing ang iyong heart na magpagamit sa Diyos. Amen? Dito na po ako nagtatapos. At alam ko, meron po ba kayong natutunan? Amen? Basahin uli natin yung 5 nating napag-aralan. Freedom from Christ. Number 1, sabay-sabay natin basahin. Freedom from sin and condemnation. Number 2, freedom from legalism and self-righteousness. Number 3, and then number 4, freedom that flows from God's presence. And number 5, yung last, freedom to love and serve others. Ito ang ating beloved to. I have been set free. Thank you, Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Sige po, manalangin tayo. Hallelujah. Dakilang Diyos Ama, maraming pong salamat sa iyong mga salita na pinagkaloob. Salamat. Makita namin, Lord, kung paano mo kami pinalaya sa aming karumihan, sa aming kasalanan. Thank you, Lord Jesus, na hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, at magpakailanman. Dahil ang pag-ibig mo, O Diyos, pinakita mo sa krus ng Kalbaryo. Ikaw ang aming mercy seat. Ikaw ang aming grace, Panginoong Hesus. Ang iyong dugo na tumigis sa krus ng Kalbaryo ang nag-protection sa amin, Lord God. Kinover mo kami, Panginoon, ng iyong blood. Dahil ito yung pag-ibig mo sa amin. Maraming pong salamat. Kapatid, kung ngayon ka lang naka-attend dito, ngayon napanood mo tong podcast na to, inaanyayahan kita na tanggapin ang ating Panginoong Hesus na tagapagligtas mo. Angkinin mo ang kaligtasan pinagkakaloob ng Panginoong Hesus. Sabayan mo lang ako sa maiksing panalangin. Panginoong Hesus,
sa oras pong to, ay tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Kayo na po ang maghari sa aking buhay. Ako po'y naniniwala na ikaw ay namatay at muling nabuhay para sa akin. Salamat po sa kaligtasan to. Ikaw, ngayon, magpakailanman, ay hindi nagbabago ang pag-ibig mo sa akin. Salamat, Panginoong Hesus. Sinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Thank you po, Jesus. Ako na lang mananalangin. Panginoong Hesus, batid mo ang pagligtas ng aking kapatid na ito. Natanggapin ka niya bilang Panginoon at tagapagligtas. Ganun din sa nakikinig sa podcast, nanonood, o God, natanggapin ka bilang Panginoon at tagapagligtas niya. Salamat sa buhay nila. Lalo mo po sila, Panginoon, na palalaguin ang kanilang spiritual life, o God. Marami pong salamat, Panginoon Jesus. Pwede po ba tumayo tayo? Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Panginoong Jesus, salamat sa iyong mga salita na aming napakinggan. Kaya sa oras pong to, alam po namin na kayo ang aming kalakasan, kayo ang aming proteksyon. Kaya sa buong isang linggo na aming gagawin, Panginoong Hesus, ito'y amin ang dinideklara lahat ng iyong proteksyon sa aming buhay, sa aming negosyo, sa aming pamilya, o God, sa aming kalusugan. Lord, kami yun ang proteksyonan by your blood, O Lord Jesus. Kinover mo na, Panginoon. Salamat sa iyong pag-ibig, O God. Kaya sa buong sanglinggo, ang aming lalakaran, Panginoon, ay pinagpala mo na. Inangkin na po namin ang pagpapala, O Diyos. Ano man ang magiging gagawin namin, ano man ang aming hahawakan, lalakaran, pinagpala mo na, O Diyos. Salamat. Thank you, Lord Jesus. Thank you for your love, O God. Kaya sa oras pong to, kami nagpapasalamat sa iyo. Wala na kaming masasabi kung di, thank you, Lord Jesus, sa iyong pag-ibig. Salamat. Panginoon, kung anuman ang mga nasa loob o pag-iisip ng aking mga kapatiran ito, Panginoon, meron silang nabibigatan. O God, in the name of Jesus, Lord, kayo po ang magpo-comfort sa kanila. Kayo po magbibigay ng true wisdom sa kanilang pag-iisip, O God. At Lord, kung meron mga kasakitan dito, Panginoon, may sakit, O God, salamat dahil sila'y pinagaling mo na. By your stripe, we are healed, O God. Ano mang parte ng kanilang katawan, O Diyos, pinagaling mo na to. Dahil lahat ng sugat na tinanggap ay para sa aming kagalingan ng aming mga kasakitan, O God. Dahil kami gusto mong bigyan ng lalong malakas, malusog na pangangatawan. Thank you, Jesus. Lahat ito, Panginoon, ay inaangkin namin dahil lahat ito'y biyaya mo sa amin, regalo, Panginoon, libre. Sa amin tanggapin ng buong puso, isip, at paniwalaan ng lubos-lubos. Thank you. Dinideklara namin to, Panginoon. Salamat sa lahat ng provisyon na iyong pinagkaloob na. Thank you for the victory, O God, Lord Jesus, sa buong isang linggo na aming gagawin. Dahil kayo po ang aming banner, Lord Jesus. Thank you for the victory. Salamat at wala pong magagawa ang kalaban in the name of Jesus. Ang lahat ng gawain ng Diablo ay aming sinasawata. Go to the bottomless pit sa aming buhay. Umalis ka, lumayas ka in the name of Jesus. Wala kang karapatan sa buhay ng mananampalataya, Diablo, in the name of Jesus. Thank you, O God, for your protection. Thank you, Holy Spirit. Thank you. Abba, Father, na lagi mong
kaming pinakikinggan. You always hear our prayer, Abba Father. Thank you dahil kami nakakadirekta sa iyo, Abba Father. Ito ay aming provision na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Kami nakakadirekta ng panalangin sa iyo, O God, na wala nang harang, O Diyos, na kung ano paman. Dahil ito, tunay na pag-ibig mo sa amin. Thank you, Jesus, for the victory right now. In the name of Jesus, thank you for your love. Salamat po, God. In Jesus' name, amen and amen. Lahat ng pangako mo sa'kin ay oo. Sa bawat laban, tiyak ang panalo. Ako'y nasa lilim na lumikha ng mundo. Sa bawat hakbang ako'y ginagabayan. Saan man naroroon, laging pinapaboran.